Hi, kamusta mga chong? And welcome again dito sa ating another React Chong. And it's nice to be back here again to talk about something. Something that really interesting na hanggang ngayon ay mainit pa po sa ating ika nga ay sa mainstream media, sa social media, mainit pa, no? At ika nga sa itlog, no? Boiled egg, no? Kaya talagang mainit pa. But anyway, before we start, I just want to say hi sa ating pong mga overseas Filipino workers. Nandito po kayo dyan. At kayo po sana ay nasa mabuting kalagayan. At again, take care of your health. At kayo po ay mag-iingat. Tayo po ay mag-ipon. Ika nga para pag-uwi natin ng bansang Pilipinas ay meron po tayong mabubunot. No? Katulad nga na sinabi ng iba na huwag po tayong masyadong umasa o tumulong sa ating mga kamag-anak. I am not saying na huwag nyo bigyan o tulungan ng inyong mga anak o asawa o sa atin. Hindi po yun. Ang ibig ko po sa inyo ay yung ibang tao dyan na baka mag-alak nyo, kaibigan, ay huwag po tayong masyadong all the way. No? Kung ano lang yung kaya nyo, may extra kayo, priority nyo, pamilya nyo, sarili nyo, at sila ay extra na lang, saka nyo gagawin yan. Again, hindi ko po sinasabi na huwag tumulong, pero kung hindi nyo kaya o kayo nahihirapan, huwag nyo pilitin. Okay? Dahil marami sa ating gumagawa niyan, ay marami nagsasabi sa mga OFW, Chong, kung alam mo lang, ultimo, anak ng katulong, tinutulungan ko, walang yak talaga. But anyway, ganun lang. Wala namang masama tumulong kahit naman po tayo tumutulong. Pero kung meron, may extra. Huwag yung pilit. Okay? Isang advice lang po yan. Alright, ingat po kayo dyan at sana po ay mag-enjoy kayo sa aking show. Oh my gosh, kala mo ano. At syempre po, bago tayo magpatuloy, gusto ko rin sabihin sa inyo na thank you po sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat po. At kung hindi pa po ay, sana po ay kayo po ay mag-subscribe, mag-like, i-share nyo para makita nila ito. I don't care if you put it on Facebook, Instagram. Dami nagsabi sa akin, pwede ba natin lagay sa Facebook to? Okay lang, para malaman nila kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating bayan. Tayo naman po ay nag-share lang, no? At nagbibigay ng reaction sa mga nangyayari ngayon sa ating bansang mahal na Pilipinas. No? Maraming salamat sa mga bagong subscriber at tayo po ay road to 1K, mga chong. No? At sooner or later, tayo po ay mamibigay ng konting papremyo. At i-announce ko na lang po sa inyo na once tumapak tayo ng 1K, ay magbibigay lang po tayo ng konti as a sign of appreciation lang naman po. Hindi naman po ito yabangan. Ito lang naman po ay ina-appreciate ko lang po yung tiwala nyo sa akin. Okay? Alright. Okay, let's start. Ay, ito na naman po ang ating Tatay Digong. No? At ito po ang kanyang body na Congressman Ungab ay nasa topic na naman ngayon at nasa trending na naman po. No? At ito ay tungkol po sa bicameral butas blanco. Yan po hanggang ngayon mainit-init pa at talaga pong inaalam po ng ating taong bayan, ng ating mga kababayan, mga chong, ng ating mga OFW. Ako, tinanong ako minsan, Chong, ano yung nangyayari? Bakit ganyan naman ang Marcos administration? Instead na gagawa nila ng paraan na tulungan o gawa ng paraan, bakit at ganyan? Kung saan mismo sila dapat ang makakapigil niyan o whatever na alam ng ating mga kapwa OFW, ay mukhang sila pa raw ay nagpo-considerate, no? Okay, again, sinabi ito, in-expose ito ng ating Congressman Ungab kung saan ay sinabi niya rito na ang problema raw sa Bicameral Conference Committee kasi wala nang transparent. Hindi malaman ng tao bayan kung ano yung deliberation. Actually, yun nga napapansin ko no? Nung umupo si Tamba, no? Ay ganyan na nangyayari, parang garapalan na. Pagkatapos na lang natin malalaman kapag lumabas na, nag-increase na yan na lang yung budget ng big offices, Senate, House of Representatives, and Office of the President. That's right. No? Again, sinabi rin ito ni Mr. Ungab na sa 13 pages with 28 blank items in the BICAM report signed by the BICAM members and ratified by the Congress. Who filled in the blanks after the ratification. Mapapabura ka talaga, no? That's the main issue. You cannot just disregard it. That's right. Alam niyo mga chong, ito lamang, taong bayan na nagtatanong. Si Congressman Ungab, si Tatay Digong, parang in-explain niya lang naman kung anong ibig sabihin at kung ano ang nangyayari. No? Pasalamat nga tayo, may mga taong ganyan lalo si Tatay Digong. Sabi ko nga sa inyo dati, instead na nag-retire na yung tao, namamasyal na lang sa dagat, pabanding-banding na lang, ay napipilitan pa siyang tumulong sa ating mga kababayan. Alam niyo bakit? Mahal tayo ni Tatay Digong. At kahit wala lang siya sa posisyon,
he is trying his best. Actually, lahat nga ng sinabi niya nung kampanya, tungkol kay Bangag, talagang bangag, 'di ba? Hindi naman siya nagkamali doon, kaya ako naniniwala ako sa kanyang mga plano, mga sinasabi, 'no? Yun nga lang 'pag nagsalita si Tatay Digong, si Sara Duterte, may laman, iisipin niyo, hindi yung, okey, 'di ba? Hindi gano'n, gano'n ba? No? 'Pag sinabing nagsalita sila ng isang message, you have to think about it. Anyway, kaya ko naman po sinasabi 'to ay, meron tayong konting video naman kay Congressman Ugam kung papaano niya in-explain, blanko dito sa ating, pinakita. Panoorin natin. Diretso na lang ako. Medyo mahaba kasi itong pag-usapan natin. Okay, go ahead. May nakita ako maraming kulang sa BICAM report. Yung BICAM Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So pag ito yung nakikita ko na pages na kulang, page SP11, page SP12, page SP... Yan o, blankong-blanko mga chon. Alam nyo, bakit may mga blanko sa bicameral report? Di ba? Bakit maraming kulang sa bicameral report? Yan ang ating tanong, no? Kaya ito expose ni Congressman Ugam, this is interesting. This is scary actually, and sad to say. No, nakalusot ito kay Bangag, di ba? 30, page SP15, page SP17, page SP20, page SP21, page SP22, page SP36, page SP37, page SP162, page SP168, page SP183. Mostly from the Department of Agriculture and on program appropriations. So let's go directly to the page SP11 to SP12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Naharap ko sila si Leo, daming Sir President, maraming, at saka Harvey, maraming blanco. Palakpakan po natin si Congressman Ugam sa pag-expose niya. At actually, hindi expose ko. No? Parang tanong ng bayan, bakit may mga blanco, no? Invalid ang mga report dahil you can't even leave a blank dahil pera ng Pilipino yan. Hindi naman yung pera nila, eh. Di ba? Kaya kailangan maingat sila pag nag-propose sila ng budget. Di ba? Ang problema kasi, di ba, katulad ni VP Sara, nag-propose ng budget itong 2025. Pero anong ginawa sa kanya? Niluto siya dahil sa confidential fund. No? Alam naman natin na hindi naman talaga yun ang topic ng meeting na yun. No? Yung pinaka-conference na yun. Pero instead, yung mga kamatayan block, talagang binanata si Sara. Ang problema ay hindi sila mablock kay Inday. No? Sila pa umiyak. Kaya nga naupusit-pusit, di ba? Ito kasi si Castro convicted, shoot sa banga. Ang lagi siya sabi. Yan ang mga tao walang utak, eh. But anyway, siyempre, ito yung sinasabi natin ng mga blanco. No? Yan yung mga papeles na sa bicameral report. Hindi yan sa GAA, sa GAA. No? Yun lagi sinasabi ng Malacanang, GAA. Gaga pala kayo, eh. Hindi naman yan ang sinasabi ni Tatay Digong at saka ni Congressman Ugam. It's about yung bicameral report. Paano nakalusot ito? Ayan, may mga pirma na po ng mga buwakan ng ilang mga congressman at saka senator, di ba? Look at that. Oh. May mga pirma na po. Ayan, may pirma. Tapos isang vlogger sinasabi, draft lang daw yun. Kilala niyo na kung sino yung vlogger na yun. Talino. Di ba? Ang akin lang naman kasi, no, sinasabi nila Bangag, na chinek daw nila ito. Di ba? Ang nakakatawa pa rito, lumalabas pa last year, di ba? Dahil nga questionable ang tungkol sa ayuda, ay sinabi na ito ay in-extend ng December 30, pero wala naman ang nangyari. Diba? Anyway, ito yung, kung kilala nyo itong hinayupak na to, ayan. Diba? Sinabi niya, no, ang sabi niya sa kanyang statement from Malacanang ay, some quarters including a former president have maliciously peddled fake news about President Marcos. Actually, Marcos is the fake, di ba? Have signed the GAA of 2025 with a certain part of the enactment purposely left blank to enable the administration to simply fill in the amounts like in a blank check. Actually, Mr. Diaper Boy, no? Ay, ang pinag-uusapan po rito is about the bicameral report. Hindi naman po ito sa GAA. Sa GAA, lumusot na, di ba? May nag-fill in the blanks na nga.
Di ba? Yan ang nangyari diyan. Kaya huwag ka masyadong magaling. Yes, tama ka naman. Dati ka Chief Justice. Yun na nga nakakalungkot sa iyo eh. Dati kang Chief Justice, ikaw ang nagpapaano ng batas, ikaw ang nagbabalance, eh lumalabas, ikaw ang walang ya. The peddling of such fake news is outrightly malicious, should be condemned a criminal. O ya? Bakit hindi kayo mag-charge? Bakit hindi kayo magkaso? Bakit hindi nyo kasuhan si Ungab, si Tatay Digong, si Atty. Vic Rodriguez? Bakit hindi nyo kasuhan? Bakit hanggang ngayon puro kayo mga dakdak? No? Sabi nila sa all 4,057 pages, inisa-isa raw nila ito. Anyway, hindi ko na po tutuloy yan po ang statement niya, no? At may pahabol pa siya sinabi rito, no? Yan. Ito naman ang sabi niya. Malacanang challenge Davao City, Isidro Ungab to prove his invention, di ba? That there were irregularities in the enactment of 2025 national budget, which the palace was confident would later be found to be above the board. I cannot stop Congressman Ungab and other similar-minded people who would want to put up a challenge, and Executive Secretary Lucas, which is, ayan, no? Who served in the Supreme Court daw. O, ano kayo? Kung nag-serve ka. Eh, yun na nga masakit sa'yo eh. Nag-serve ka nga sa Chief Justice, pero ikaw number 1 sinungaling, di ba? At tanda mo na, magda-diaper ka na. Kaya siguro may lifetime mo, ano ka, supply ka na diaper ng Malacanang. Pero ganyan ang ugali mo. What are you gonna do with your family? Pagtanda mo, ano yung pagmamalaki mo? Oh, nagsinungaling ako. Oh, nagkurap ako. Di ba? Anyway, syempre, to the rescue rin naman, itong isang to. Akala naman may magagawa. No? At sinabi niya na, si Tatay Digong daw ay nagsinungaling, no? Hindi kaya dahil nakagigising na naman nila after 3 days ng pagsisigot at yan na naman ang sinabi sa kanya, no? Anyway, gusto ko naman ipakita yung sinabi nila sagutan nila ang bangag at saka ni Tatay Digong, no? Yan. Ang sabi lang naman dito ni Tatay Digong, please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na gano'ng kablanko. Parang binigyan ka ng blanco check, hindi yan. Bahala na kaya kung anong ilalagay nyo. Tama nga naman si Tatay Digong doon. Eh, ito naman itong isang bugok na to, he's lying. He's a former president and he knows that you cannot pass a GAA without any blank. Tama naman eh. Kaya nga nagre-reklamo si Tatay Digong, nagku-question sa iyo, Mr. Bangang. Dahil siya ay dating presidente at alam niyang hindi uubra yan. Pero nakalusot sa iyo. Diba? Kaya nga nagtatanong si Tatay Digong. Kaya nga sabi niya, please correct it. Hindi ka naman niya minumura eh. Ako nagmumura sa'yo. Dahil napakatanga mo kasi nga, puro ka lang droga. Diba? But anyway, panoorin natin ang sinabi nitong Libangag. Dahil nakakapikol eh, diba? Ito sabi niya. Nasaan yan? He's lying. He's the president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Yan ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon. Tama yung mukha niya. He's the president. Parang, I want your money. I will steal your money. I will drug forever. Hindi mo napapansin? Maggalaw-gaw siya. Diba? Ganyan ang adik. At kita mo, kaya ako naggalito, nagbilang. 3 beses niya sinabi, he's lying. Ano ba naman yung isang beses lang? No? He's lying. And then explain mo na lahat. Hindi, 3 beses. Ibig sabihin, hindi niya talaga alam kung ano nangyayari. Kaya nga sinabi niya, GAA, bicameral report nga pinag-uusapan. Lawa na naman to. Nawawala na naman sa isip. Di ba? Ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y blank item sa 6.326 trillion pesos na national budget ng administrasyon sa taong ito. Sa isang ambush interview pagkatapos pangunahan ang launching ng Tesla Center Philippines sa Taguig City ay maring sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling si PRRD. Hinawa ni PBBM ang publiko na hanapin ang sinasabing blank check sa GAA para patunayan na siya'y nagsasabi ng totoo. Actually, naipakita na nga eh. Di ba? Naipakita na nila Congress Ungab, nasa public na may blank check na, blank check tuloy. May blank na nga sa papel. Yung hamon, ayan na. Hindi naman sila makasagot. At nagsisinungaling lang si dating Pangulong Duterte. Anya, nasa website naman ng Department of Budget and Management ang kopya ng GAA. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Hindi na namin problema yan, Bangang. Problema mo yan. Na-question kayo, you are a public servant. No? Nagdidiman sa'yo yung tao, i-explain mo to. Dapat yung mga tao mong mga walang ginagawa sa Malacanang, they can research for that. Malaking bayad sa kanila, wala silang ginagawa. Utusan mo si Gadon Bobo. Oh,
Ano ba ginagawa niya? Nakatunganga lang. Nag-iisip ko anong paninira kay DDS at kanila Duterte. Utusan mo. Parang binabayaran ng Pilipino yan. Actually, dapat ka yung mga tao sabihin kayo, "Hoy, tumulong ka, hanapin mo yon." Diba? Kaya, this is not really a good words from him dahil nga, sabi niya, pakita nyo. Diba? Kayo maghanap. Because you are in the public, you are not in the private. Kung private company yan, yes, pwede mo sabihin yan. Pero it's public, kailangan sabihin mo, teka, uutusan ko ng aking mga tao, pahahanapin ko kung ano yan. Hindi eh. Kayo mga Pilipino, hanapin nyo nga. Ipakita nyo sa akin. Ang yabang mo naman. Adik ka na nga, ang yabang mo pa. Diba? Ang gaganto para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tingnan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Okay naman, wag na. Kanina hanapin nyo, ngayon naman, wag nyo nang busisiin. Paano namin paniniwalaan ang ano nyo, Mr. President? In the first place, bangag ka. Kanina, puro kayo lying. Ako naman, puro bangag naman ang sinasabi. Nahahawa ko kayo. But what I'm saying is, hindi na namin paniniwalaan. Ayan na nga, pinakita na eh. And besides, you're talking about GAA. You're not talking about bicameral report. Kung sinabi mo sa kanya, bicameral report ba? Actually, kasi ganito yan eh. Pumasok na sa akin, GAA na, aaprubahan ko na lang. Wala naman ako nakitang blanco. Hindi. Ang banat mo, he's lying. He's lying. Kayo mga publiko, hanapin nyo nga at pakita nyo sa akin. Tapos kayo, huwag nyo na hanapin. Puntahan nyo na sa website ko. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Meron, ang dami. Na tama ang sinasabi ko. Balita. Yan. You cannot be right, Mr. President. Isa kang addict. That is right, di ba? That's right. That's my reaction. Yep. Kinundina naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapakalat ng fake news ng kampo ng dating Pangulo na walang basihan at nakakapinsala. Nakakapinsala pala eh. Again, sinabi ko sa inyo kanina, bakit hindi kayo mag-file ng case sa Supreme Court? You have the power. You have the money ng Pilipino. Nasa posisyon kayo. Bakit hindi nyo gawin yan? Takot! You know why? Mabubuking at mahuhukay. Kaya hanggang dakdak lang yung mga yan. Lalo na itong isang to. Hanggang dakdak lang. He's lying. Diba? He's lying. Gumagalaw pa yung he's lying. Nito na walang pahina ng 2025 national budget ang naiwang blanco bago nilagdaan ng Pangulo bilang batas. Nilinaw niya na lahat ng 4,057 na pahina ng 2-volume budget na naiprint ng detalyado ay sumailalim sa masusing pagsusuri ng mga profesional mula sa Kongreso at Department of Budget and Management na hindi itinanggi ng DB. Naniniwala naman kayo. Do you think totoo yung sabi niya? Lalo na binagit pa ang Kongreso. I don't think so. Basang-basa ng Kongreso. Kaya sa susunod, huwag nyo na sabihin ni Kongreso. Mga aligasyon ng blank pages and figures sa 2025 General Appropriations Act. Gate pa ng ahensya na ang mga aligasyon ito ay lubos na mali at walang ingat. Dagdag pa na ang mga dokumentong iprinisita ng ilang misinformed individuals ay mga pahina mula sa Bicameral Conference Committee o BICAM report at hindi mula sa General Appropriations Bill o GAB o maging sa GAA. Una rito, sinabi ni PRRD sa kanyang FB post na hindi maaaring magpasa ng batas na may mga blanco. Hindi ito pinapayagan ng batas. Hindi rin maaaring makapagpasa ng hindi kumpleto o walang natalaan na gastos o pondo para sa proyekto dahil kung ganun anya ay may malaking mali at yan ay hindi wastong batas. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Yeah. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ikaw lang ang gumawa niyan. Amoy mo nga. Yep, that's true. Word, history ka ngayon, Mr. Bangag. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ikaw lang ang pumirma na may question ang bicameral report. Oh my gosh. Hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. That is the fourth time. Yan ang fourth time na sinabi niya. Anyway, mga chong, based on the report talaga, sa totoo, no, bakit maraming kulang sa bicameral report and blanco? At it's really invalid, no, ang mga report because you cannot leave the blank dahil pera ng Pilipino yan, mga chong. Pera nyo. Pera natin. Pera ng taxpayer. Pera ng mga OFW yan na nagpapadala na may tax. Karapatan nyo magreklamo. Hindi nyo naman hinihingi yan. Binigay nyo yan.
Kasi nga, ang government is for the people, by the people, ay isang mga people. Di putya. Bahala kayo na lang mag-correct. But anyway, kaya kung sinasabi ko, kasi karapatan ng mga Pilipino yan na alamin, no? Ngayon, ang ginagawa ni Bangag ay inuutusan niya pa ang mga Pilipino na kayo mag-asikaso niya, kayo maghanap. Umalis ka dyan. Yan, tama yan. Tama. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Ha? Instead na gumawa sila ng something na pwedeng explain sa taong bayan, kayo, hanapin nyo. Sa BBM website. Kung na dyan, hanapin nyo dyan. Instead na, gagawa po kami ng report, ipapakita natin sa inyo transparency, in that way malaman natin kung ano talaga yung totoo. Kasi as sabi ni Bangag, GAA, hindi naman bicameral report. Ang nangyayari dyan kasi, the thing here is, blanco ang bicameral report, pinirma ng mga walang niya, tapos idinala na sa executive. Ang executive naman, ang alam nila, kumpleto na, may mga laman na yung mga blanco, kaya hindi nila alam. The thing is, alam mo may question, Mr. President. E di sana, kung honest ka, kung baka Pilipino ka, sasabihin mo, alamin ko to. Okay, I admit it, napirmahan ko to, maybe we missed this. I will create an investigation myself. Dahil ayokong malalamangan ang Pilipino. Kung baka Pilipino ka, hindi ka maka-Pilipino eh. Diba? Mata pobre pa nga kayo eh, diba? Kaya kawawa sa inyo ang Pilipino. Again, you cannot leave blank pag dinidiscuss yan between the Senate and the lower house. Kaya nga may bicameral meeting eh. Paano nakalusot ito sa senador, sa mga senado? Huwag na natin isipin ng Congress. Mga magnanakaw yan eh. Kita nyo naman yung mga humarap, mga magnanakaw. Ang Senate na lang umaasa tayo. Na kahit pa paano, bakit ito blanco? Bakit ganito? At kung talaga walang blanco, bakit si Amy Marcos, Bongo, Bato, mismo pati mga makabayan ba? Sinabi na may blanco sa papel. Di sana kung totoo, kung nagsisik yung mga sinasabi nyo, di sana para, may laman nyo, walang blanco doon. Pero bakit may ilang sila doon na hindi pumirma? Hindi nag-approve. Dapat doon pa lang malalaman na bakit hindi pumirma tumato. There's something going on. Di ba? This is a forgery. This is like a criminal action. This can end to jail kung sino man ito. Because this is a public document. Okay? Kahit nga sa private demanda agad ito pa, public. This is not allowed by law. Somebody will be in jail. Sino? Ha? Sino itong mga to? Ha? Sino sa palagay nyo itong mga to? Ha? Mamingin na kayo dyan kung sino gusto nyo ilagay sa jail. Ang problema kasi hindi na transparency kayo sa government natin Di ba? Anyway, pakinggan naman natin ito si Atty. Vic Rodriguez, ang ating number 56 senator. Kung paano niya banatan ang mga senado. Po, totoo bahagi ito. Ang nakalagay naman daw ng mga staff niya yan. Hindi trabaho ng staff mo ito. Malinaw din po dito Nakasulat po dito, may omnibus motion po sila. Dito nakalagay. Po, totoo bahagi ito. Ang nakalagay po dito, na yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized. Binibigyan mo nila ng kapangyarihan na to correct typographical, grammatical, or printing errors. Tatlong bagay lamang na yan. Typographical, grammatical, or printing error. Typographical, nagkamali po siguro ng spelling. Yung grammatical, mali po yung grammar. O at saka yung printing error. Yun lamang mo yung pangit at pagka-printing. Correct ninyo, i-print ninyo na maganda. Pero wala pong otoridad ang mga staff ng mambabatas ng senador na punuan po ito. Again, that is an abandonment of a sacred constitutional duty na hiningi ninyo sa amin nung nanghiram kayo ng mandato na maging senador na inyong babantayan ang kaban ng bansa at poprotektahan ang pera naming mga Pilipino. Hindi mo pwede ibigay yan sa staff mo. Di magpalit na lang kayo, yung staff mo na lang ang senador, ikaw na lang ang staff niya. That's right. Kasi ayaw mo naman gawin yung trabaho mo. Oo nga naman. Kung ayaw mo talagang gawin yung trabaho mo, balita ko si Gatchalian, nagsabi na wala ng blanco, yung mga staff niya, pina-check niya raw. Ba't hindi ikaw? Binoto ka nga ng taong bayan para magtrabaho, di ba? Tama naman sa Atty. Vic Gatchalian. Mag-staff ka na lang. At yung staff mo, gawin mo senador. Kawawa talaga Pilipinas. Nagbabayad sa mga ganito klaseng mga tao. Yan ang implikasyon ng mga sinasabi nila. So, yung mananawan po na nagtatrabaho sila nung bago magpasko, nung kapaskuhan at bago magbagong taon, yan po ay lalong nagbibigay ng maraming katanungan. Ano ba ang inyong tinatrabaho noong mga panahon na yun? Ano ba ang inyong kinukumpuni? Pinupunan niyo ba ang mga blanco dito sa final bicameral conference committee report bago pirmahan o bago niyo ipapirma ito sa Pangulo ng Republika? That's right. Sino sa palagay nyo ang nag-fill in the blank? No? Sino sa palagay nyo ang gumawa niya? Ako alam ko na kung sino, pero hindi ko sa inyo sasabihin.
No? Pero alam niyo na rin naman yan, eh. Matagal na. Si Mama Harley ka na nga lang nagsasabi sa inyo, eh. Do'n na lang kayo magbase. But look at it. Siguro nung ibinigay niya kay Bangag, naka-fill up na. And then pipirma na lang ni Bangag. Eh, ano naman alam ni Bangag? Pagkatapos sumingot niyan, gigising, magkakape. Mamaya tumira ulit yan para medyo hyper ng konti. Kaya yung nakikita niyo sa Facebook na may ginagawa sila sa Malacanang about this report, huwag kayo maniniwala. Siguro, ang sa nila, picture. Para ilalagay sa Facebook. Hawak ang papel. Sir, President, hawak ang papel. Oo nga, no. Sige. Okay, 1, 2, go. Di ba? Yun. Meron pa ng picture, nakatalikod pa si Bangag. Di ba? Sige. Kuha. Madali lang yun. Did you ever see some video? Ewan ko, baka meron, pero it's easy to trick the Filipino. Yan ang katanungan. Kaya minsan na rin po kasi akong galing dyan sa tanggapan ng Pangulo. Talaga po kasi, to be fair, kinakailangan talaga gumagawa ng complete staff work. Ang mga staff ng Pangulo at nagagawa ng due diligence. Hindi tayo pwedeng papirma lang kahit. Kaya nga dapat, Mr. President Bangag, inutusan nyo si Gadong Bobo. Wala naman nung ginagawa niya sa kanyang department. At hindi nga natin alam kung meron yung department talaga, yung poor and elevation na yun. Baka mamaya title lang kunyari yun. Baka hindi pa nakareach sa DTI kunyari. Ang dami niyo mauutusan, my God. At ito naman yung panagutan. Tinutulungan namin kayo na sa inyong panawagang labanan ng fake news. Lalabanan natin ang fake news na GAA ang ipipresenta ni Pangulong Duterte. Wala po kami ipipresentang GAA. There you go, exactly. Ay itong final form at approved, certified, and signed at released. Importante sa lahat, released. Itong final bicameral conference committee report na siya nga pong naging pundasyon ng ating taunang budget for 2025 ay unconstitutional. Nagpapakilala na siya yung mga bayan lang. Ito naman ito sabihin ni Atty. Vic ay ito naman yung tungkol sa nag-react daw ang mga kamatayang black. Mga chong, naniniwala pa ba kayo sa mga yan? Convicted Castro. Gabriela Brosas Bangag. Hindi pala Bangag, Buang. And the last is the Manuel TikTok. So, maniniwala pa ba kayo sa mga taong yan? May let me know. I-comment nyo. Pag naman naniwala kayo dyan, ewan ko na. Tuloy natin! Puso para sa bayan yun. Hindi po yung magsasalita kung hindi na ilabas ito ni Pangulong Duterte. Huwag po tayo magpapalilang. At hindi po rason, hindi po dahilan, at hindi po legal excuse na hindi nila nakita na may mga blanco. Milyong piso ng budget mula sa pera ng Pilipino ang kinukuha nyo. Magbabasa lang kayo ng panukala ninyo. Sarili panukala. Exactly the point that Atty. Vic Rodriguez said. May nakarating, no? May nagsasabi na lahat naman doon ng mga congressman, in-email sila tungkol sa mga bicameral report o mga budget proposal or something. Bakit ngayon na nagsasalita ang mga makabayang black? Ang ibig sabihin, booking. Siguro ginagamit na naman sila ng tama na, oy, kayo magsalita para medyo iba dating. Wala. Mas nakakatawa pa nga. Makabayang black pa nagsasalita. Bakit hindi talaga congressman? Kasi takot magsalita yung iba. Po nila ito Hindi niyo pa binabasa. Ano ginagawa niyo sa Kongreso? Nagtitiktok! Ano ginagawa niyo sa Senado? Inaasa ninyo sa mga staff ninyo? Hindi ko, magpalit kayo ng trabaho ng staff niyo. I-promote mo yung staff mo. I-demote mo sarili mo. Siya gawin mong senador, ikaw mag-staff ka na lang nung staff mo magiging senador. Yan ang dapat natin gawin. Huwag po tayo magpapadala, huwag tayo magpapalilang, at huwag tayong susunod sa maling naratibo. Yun. Salamat, Atty. Vic Rodriguez. No? Ang katwiran naman natin dito with Atty. Vic Rodriguez ay mandato ka, binoto ka ng tao. Gawin mo naman yung trabaho mo. Senator ka nga. Tamad-tamad ka naman. Paano na yan? Kaya naman mga makababayan black na sana huwag na makabalik sa susunod na eleksyon. Anong style yun? Sasabihin namin, magko-comment kay Atty. Vic. Binoto ng taong bayan, bakit papalitan niya ng staff, di ba? Yan na lang ang sagot nila, mga chong. Alam niyo, mga chong, it's really sad, bad, chaos ang nangyayari ngayon sa ating bayan. No? Dahil itong mga nangyayari na to. Sino ba itong mga budo na to? Kanina ko lang, pinakita ko na lang. I am 101%. Isa dyan ang nag-fill in the blank. Sabihin, sige nga, bigyan mo nga ng ano tawag doon? Parang hint.
Isa diyan yung nakatawa. But anyway mga chong, kaya ako pinakikita 'tong mga hinayupak na 'to ay talagang, sila ang dahilan kaya naghihirap ang bayan. Sila ang dahilan kaya ang ating bayan ay baksak na baksak mga chong, 'di ba? Yung isa diyan ga-graduate naman ng senador, siguro sabi niya, "Okay, why not? I can have money since wala na ako sa senador," 'di ba? Ang akin lang mga chong ay sino naman ang madadala rito? Ayan naman po. Alam niyo mga chong, it's about time para mag-wash out tayo. Huwag tayong magpapaniwala sa mga katulad nilang Bangag. Adik yan. Ang adik hindi ho nagsasabi ng totoo, 'di ba? Alam naman natin simula pa noong 2022 pa kung ano ng mga, anomalya ang nangyayari sa Malacanang, sa Congress at meron sa Senado. Mga chong, the only thing na pag-asa na lang natin ay ang taong ito. Ngayon ngayon kung may kokontra sa'kin, sino? Sino ang puwede? Ha? Si Tulfo? At yung isa pang Tulfo? Ewan ko, sabi Padilla. But anyway, ibig ko sabihin, itong taong 'to may pruweba na, may ginawang kabutihan sa Davao, may ginawang mabuti, 'di ba? Anong banat lagi kay VP Sara? Confidential fund. Nakakapagod na i-explain kung papaano ginastos ng 11 days ang department ni Vice President. Nakakapagod na po. Marami pa rin tanga o nagtatanga-tangahan o ayaw lang tanggapin na yun talaga ang totoo, 'di ba? Kaya ang akin lang po mga chong, mga Pilipino, pagdating ho ng botohan, siguraduhin niyo lang po na talagang iboboto niyo yung worth it naman. Huwag niyong sasabihin na hindi naman wala kaming pakialam diyan kasi wala kaming mapapala diyan. Meron. Kapag ang mga politiko ay para sa Pilipino at gumawa ng batas, ang makikinabang kayo, tayo. Itong taong 'to, ang dami ng ginawang pruweba sa Davao. Nangyari. Yun ang mangyayari sa atin. Tatay Digong did that also, 'di ba? Ang akin lang naman po mga chong, huwag tayong padala-dala agad. Huwag ho tayong magpadala sa mga popularity, 'di ba? Katulad nito. Kayo na bahala kung iboboto niyo pa yan. Ang tanong ko, ano ba ang ginawa niya sa Senado? Ano ba ang ginawa niya sa Pilipino na napapakinabangan niya na? Maybe naging co-author siya. Who knows? Kasi tinatamad akong i-research siya. Pero what did he do? Ano yung ginawa niya na kahit papaano, oh yeah, ginawa niya to. Diba? Halimbawa, si Pangilinan, si Unggoy, gumawa pala ng batas na kapag minor, hindi agad makukulong. Yun natatandaan ng mga tao yun. Anong ginawa nito? Hindi ko siya sinisiraan, pero kayo na magsabi, anong ginawa niya? At ano pa ang gagawin niya? Magpa-cute, di ba? It's up to you guys. Para sa akin, he is not worth it to be a senator. Pero nasa inyo na yan. Sana pag-isipan niyo mabuti. Lalo na yung nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Di ba? Ako, I will vote for this. Future Senator Marcoleta is proposing to have a cheaper kuryente. Attorney Vic Rodriguez, gusto niya ibalik ang plunder at death penalty. At the same time, yung dalawa, si Bato, si Go, may mga ginawa naman. Ngayon na, nasa inyo na yan mga chong. It's gonna be up to you guys. Nasa kamay niyo yan pagdating ng Mayo. At lalo sa mga Congress, pumili naman po tayo ng matino. Pumili naman po tayo na talagang yung para sa inyo, hindi para sa kanila lang. Mga chong, my conclusion here is, totoo na merong scam sa bicameral report. Hindi na makalusot ang Malacanang. At sana, tulungan nyo at suportahan nyo si Congressman Ungab para dalhin ito sa korte. Si Bersamin, hinahamon daw sila na patunayan. And there you go. Magkaalaman na. Mga chong, pera nyo yan. Na-approve na yan ni Bangag. Hindi na natin malalaman kung mangyayari. Ang balita na maraming perang makukuha na naman si Tambalaslos dahil sa eleksyon. Kaya sana po, gising na. Huwag naman po tayong walang pag-ibig-ibig. Sana naman po ay malaman nyo na kung ano na talaga ang nangyayari sa ating bayan. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan. At again, kayo mga Pilipino, ingat po palagi. God bless po sa inyo, sa mga OFW at sa mga kasama natin dito sa Amerika. At katulad nga po ng sinabi ng ating Vice President Sara Duterte, mahalin po natin talaga ang Pilipinas. Atin lang yan, walang iba. Salamat po.